Ngayong nakabalik na dito sa bansa si Vice President Sara Duterte, ay ano ang kanyang pagkakabalahan? Okay? Palagay ko marami pang dapat gawin. Hindi lang ang trabaho niya bilang Vice President, kung hindi ito naman pong nalalapit na trial, impeachment trial, na siya po ang nakasalang, siya po ang inimpeach ng Kongreso. Okay? So, talagang magkasunod na pinagtutuunan niya ng pansin. Wala siyang choice kung hindi harapin yan. Okay? Ang tanong dito kapag ka ba officialing nagsimula ang trial, impeachment trial laban sa kanya doon sa betrayal of public trust. Okay? Si Sara ba ay obligadong humarap sa trial o hindi? Siya ba ay pwede pang makabalik ng Europe, Netherlands para bantayan niya ang kanyang ama na sasailalim din sa court trial naman? Magkaiba po yung impeachment trial kaysa sa court trial. Yung tanong na si Sara ba ay haharap sa impeachment trial, aba yan po ay kung kinakailangan, dapat niyang gawin. Lalo na pag pinatawag, halimbawa hiniling ng prosecutor ng Kongreso na marap ng personal si Vice President para siya ay matanong ng mga prosecutor at inaproban ng mga senador judge, ay walang choice. Hindi makakatanggi, hindi makakaiwas dyan si Sara Duterte. At kung sakaling umabot doon na siya ay imbitahan at siya ay dumalo dyan, abay dapat si Sara ay mag-iba ng attitude, mag-iba siya ng galaw. Hindi pwedeng gawin niya kung ano yung kanyang ginawa sa mga public hearing sa Kongreso. Committee on Appropriation tungkol sa kanyang budget at saka yung Blue Ribbon Committee na nag-imbestiga sa confidential fund. Kung ating mga maalala, doon po ay parang naging mataray ang dating niya. Binabara-bara niya yung mga congressman. Hindi nga siya nanumpa doon na magsasabi ng pawang katotohanan. Ng bandang huli lang, ginawa. Pangalawa, binabara niya ang mga congressman nagtatanong sa kanya. Iba yun. Doon kasi investigation in aid of legislation. Pwedeng pinalampas sila, pinalampas lang yung kanyang attitude doon bilang respeto dahil pangalawang pangulo. Dito sa impeachment trial sa Senado, aba, ibang issue yan. Ibang level yan. Hindi pwedeng maging arrogante ka dyan o kung ano man. Susunod ka kung ano ang rule ng impeachment court para sa pagtamang pagsagot, tamang pagpapaliwanag. Hindi pwede diyang questionin ang ruling. Katulad dun at saka rules. Katulad sa Senado, sa Kongreso, na hearing nun. Pati yung rules ng Kongreso, inaalam ni Sara. Nung siya humarap, kaya hindi sila nagkaintindihan. Sa trials, sa Senado, hindi pwede yun. Yun naman ay kung hihilingin. Halimbawa, hihilingin ng prosecutors na mga congressman, iharap siya at inaproba ng senador judge, haharap yan. O kaya ay gawing testigo o ipresenta ng kanyang defense counsel, ng personal, ang kanilang kliyente, ang vice president, haharap din yan. Ganun po yan Kaya dalawang pwedeng mangyari. Pwedeng yung prosecutor ang mag-request na siya yung humarap bilang para matanong. Pwede namang siyang gawing testigo ng kanyang defense counsel para magpresenta ron at patunayan wala siyang kinalaman. So, kaya nga kaabang-abang ito Maraming pwedeng mangyari diyan sa impeachment trial na magsisimula sa June at aabutin yan ng 20 Congress. Kaya medyo makulay ito. Sa June 2, magre-resume ang Senado. Ang manunumpa dyan ng mga senador judge ay yung mga senador na 12 hanggang 2028 ang kanilang term. Yun namang manunumpa dyan ay yung kasalukuyan pa rin 12 senador hanggang June 30. Yun po yun. Tapos pagkatapos ng June 30, yung mga tapos na ang term at hindi naman nanalo, mawawala yun. Papasok yung another or bagong 12 senador na magiging senador sa 2020 Congress na magsisimula ng July. So another panay-panay bagong panunumpa yun. Medyo masalimot din. Kaya saan ba kayo? Sang-ayon ba kayo na talagang yung 20 Congress na senador at kongresista na ang bubuo ng trial
o mga senador judge. Kasi dito ho sa 19th Congress na hanggang June 30 na lang, malabo na pong mangyari yung trial. Opening lang pwede kasi pag nag-start yan, bibigyan ng 10 days magkabilang panig para sagutin yung mga dokumento. So mag-aabuti na yan ng magsara yung June 30. Tapos July 30, yung opening. Matagal talaga. So dalawa itong pagkakabal. Maglalaga rin kung saan pupunta itong si Sara Duterte. Harapin ang kanyang impeachment sa Senado dito sa bansa o bumalik siya ng Europe para kanyang bantayan yung kanyang mga nirecruit na mga abogado na magdedepensa naman sa court trial against former President Duterte, ang kanyang ama, doon sa crime against humanity. Kakaiba talaga, no? Ngayon lang nangyari ito. Mag-ama na parehong sasalang sa controversial trial, International Court at Impeachment Court. Record ito. Sana hindi na maulit yan, pero ito isang record na, isang magiging kasaysayang buhay sa politika sa Pilipinas. Isang kasaysayang hindi makakalimutan dahil dun sa kanyang ama, paglabag sa karapatang pantao. Ito naman kay Sara Duterte, ang isapin dito ay di umano ay graft in corruption. So parehong labag sa batas, parehong malulupit na kaso. Pagtanggal sa posisyon bilang elected Vice President, doon naman sa kabila, papanagutin sa kasong kriminal dahil sa paglabag sa pagkakarapatang pantao. Yan po yung masasalimuot. Kaya malaking gastusan at malaking abala yon. Any comment, reaction? At dahil dyan, maidugtong na rin natin, hindi talaga maiwasan na sa ngayon, yung mga kandidato na gustong maging senador o local candidate na kaalyado ng mga Duterte sa ilalim ng PDP laban under Robin Padilla bilang Pangulo, ay hirap na hirap talagang gumalaw. Hirap sa pera, inamin na ni Padilla. Hirap sa manpower kasi pag ikaw ay nagparali, may gastos yan. Pamasahe, allowance, merienda, isang kukuha nun. Sabi ni Robin Padilla, wala daw pera ang kailang partido. Ay kung may mga donation na galing sa mga kaibigan ng mga Duterte, hindi na magdudonate yun kasi si Duterte ay nakakulong. Pangalawa, hindi nagagastos ng sariling pera yung mga Duterte para sa politika. Mas gagastosan nila at yung pera nila ilalaan doon sa kailang mga abogado sa impeachment trial at sa court trial. Kaysa sa doon sa mga kaalyadong politiko, national position o local na ngayon kumakandidatong nangangailangan ng salapi. Ayun, masalimot. Kaya nakita nyo? Hindi may paliwanag ng mga DDS vlogger. Hindi ma-discuss ng mga DDS vlogger itong masasalimuot na kinakaharap nila ngayon. Pati yata yung mga di umano'y nababayaran mga vlogger dyan, iba na rin ang mga dating ngayon. Sino pang magbabayad sa kanila? Kung meron man. Sino pang kanilang kukunan ng kung ano man? Nakakulong yung kanilang amo. Dalawang amo na nga nila nakakulong. Alam niyo kung sino yung isa, di ba? So, ganyang katindi ho. Anything can happen talaga sa nangyayari. Pero kung walang kampihang ganyan, manatiling sumunod tayo sa rule of law, sumunod tayo sa policy ng programa, sumunod tayo sa gobyerno natin ngayon, sundin natin at respeto ang elected president na napapatakbo ng ating gobyerno, wala kayong problema. Kaso umabuso kayo Nagsamantala kayo. Yung kabaitan ni Pangulong Marcos, yung kabaitan ng gobyernong ito, yung pagiging professional ng gobyernong ito na hindi ibinababa ang level doon sa mga bumabatikos, ay inabuso nyo. So ngayon, pinaira ng batas. Hindi naman ako nagkulang dito sa aking mga channel. From day one, sinabi ko, rule of law, implementation ng batas ang programa ni Pangulong Marcos. At yun ang ginawa. Ano ibig sabihin ng rule of law? Pag mayroong issue, imbestigahan. Pag may ebidensya, kasuhan. Then korte na ang bahala kung ano ang kaparusahan. Ganon. Ay hindi nyo pinansin Binaliwala nyo. Ay ano ngayon kayo? Kabit-kabit na, sanga-sana ang problema nyo. Please like and share ang video ito at makarating sa taong bayan dito at sa abroad. Ano ang katotohanan?